Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan kahit na gumawa si Kawhi Leonard ng 30 points and 8 rebounds and 29 points and 8 rebounds, may kasama din na 11 assists mula kay James Harden. Natanggap pa rin nga ng Los Angeles Clippers ang talo kontra sa Dallas Mavericks na may record lamang na 5 wins and 15 losses na makaharap nila ito. At hindi pa nga dyan naglaro sila Anthony Davis, Kyrie Irving, Derek Lively II at Daniel Gafford para sa Mavs. The game before that ay nagtala din ng 39 points si Kawhi Leonard on 15 of 24 shooting sa field, subalit ang ending nito ay tinalo din nga sila ng Memphis Grizzlies na walang Ja Morant. Bukod nga sa mga impresibong stats sa pinapakita ni Kawhi Leonard lately, si James Harden mga kaibigan ay may average sa season na ito na 28 points, 6 rebounds and 9 assists per game. Ito nga ang best scoring season niya in the last 6 years. Ganun pa man, ang Clippers ay may record ng 2 wins and 13 losses sa kanilang last 15 games at overall record na 5 wins and 15 losses. At yan nga ang second worst record sa buong Western Conference. Kaya naman sa ngayon ay andun ang katanungan sa kung ano pa ba ang dapat na gawin ng Clippers para manalo. Ginagawa na nga ni Harden at ni Kawhi ang kanilang mga trabaho sa opensa, ganun pa man ay hindi ito nagre-resulta sa panalo. Makalat nga ang kanilang performance sa first 20 games, ngunit ito naman ang good news. First 20 games pa lamang ito at meron pang natitira na 62 games para bumawi at gumawa ng mga galaw. Sa palagay nyo ba ay kaya bang may salba ng season na ito para sa Clippers with the current lineup? O kailangan na nilang buwagin ang team na ito at gumawa ng mga bigating trade involving ang kanilang mga star player? Ngayon ay tumungo naman tayo kay LeBron James. Ang 4-time MVP ay ginawa ng kanyang season debut noong November 18 kontra sa Utah Jazz at sa kanyang first 4 games ay perfect 4-0 nga ang kanilang record at makikita ang pag-angat ng kanilang scoring sa mga games na ito. From averaging 116 points per game, sa 4 games na naglaro sa LeBron ay may average silang 128 points per game. Well, hindi naman makakalakasan na team ang kaharap nila, subalit ang panalo ay panalo at mayroon na silang 6 na magkakasunod na panalo at hawak nga nila ang second best record sa buong West ngayon. Ganun pa man, si LeBron ay binalita ng listed as out sa game nila kontra sa New Orleans Pelicans dahil sa left foot injury. Ang same naging injury niya last season. Hindi nga ito yung injury na talagang hindi siya makakapaglaro na matagal, subalit ito nga yung klase ng mga injury na andyan lang at hindi talaga nawawala. Ganun pa man ay posibleng strategic move din nga ito para sa Lakers. Ang kaharap nga nila mamaya ay ang New Orleans Pelicans na nanggaling pa lamang sa game kahapon at may record lamang na 3 wins and 17 losses. Yan nga ang worst record sa buong Western Conference ngayon. Habang bukas naman sa second night ng back-to-back ay makakaharap ng Lakers ang mas malakas sa team ng Phoenix Suns. So malamang ay pinipili lang nga ni LeBron at ang Lakers ang sa tingin nila ay mas mahirap na game upang matiyak na healthy si LeBron all throughout the season. So sa may mga planong tumalpak mamaya ay out nga ang status ni LeBron laban sa Pelicans. Subalit hindi na nakapagtataka na ang dahilan kung bakit hindi siya maglalaro sa Pelicans game ay upang maging available siya sa game laban sa Phoenix Suns bukas. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?